Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. May good news ako guys sa inyong mga taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos dahil binasura ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun guys, magdiwang tayo sa pagkakabasura ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Ngunit bad news naman ito para sa mga DDS na gusto ma-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. So yun guys, panoorin natin itong balita sa pagkakabasura ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito na guys, panoorin nyo ito. Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ngang ideklarang itong insufficient in substance ang mga reklamo laban sa punong ehekutibo. Kinontra ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee, House Justice Committee, na ito pong recital of facts na inilatag ng mga endorser ay naipakita yung mga sinasabing direkta at personal na partisipasyon ng Pangulo at iba pa sa mga paratang laban dito at sinabing hindi maituturing na impeachable offense ang laman ng mga impeachment complaint. At dahil dyan, binatikos ng mga kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, bakit hindi kaya sinuportahan ng mayorya ng mga miyembro ng komite itong sufficiency in substance ng reklamo? Alex, medyo hindi ko masyado narinig yung iyong karagdagang tanong dahil karoon tayo ng technical. Pero sa loob nga lamang ng 3 araw na impeachment proceedings ay tuluyan na nga ang pinatay ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan, wala raw sapat na sustansya ang mga ito. Sabi ng mga endorser, Alex, ay prematurely murdered ang dalawang reklamo at tila mukhang ito ay sinadya ng mga kongresistang miyembro ng Committee on Justice. Philippine National Chief. Maituturing na umanong ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang impeachment complaints na inihain sa Kamara. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. In favor of the motion, 7, and those against the motion, 39. With 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Declares Yan ay matapos sa tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamo dahil wala umanong sapat na sustansya ang mga ito. Unang isinalang sa botohan ang De Jesus impeachment complaint kung saan ay idiniklara itong insufficient in substance sa botong 42 pabor, 1 kontra at 3 abstain. Hindi na rin pinalusot ng mga miyembro ng komite ang Maza et al. Impeachment complaint matapos na 7 ang bumoto na pabor sa motion na ideklarang sufficient in substance ang reklamo, habang 39 naman ang tutol at 0 ang nag-abstain. Idiniin ng mga endorser na pinagtibay ng Pangulo ang implementasyon ng baseline balance managed parametric formula sa paglalaan ng mga proyektong pang-infrastruktura, pag-abuso sa kanyang diskresyon sa pag-aproba sa paglalabas ng unprogrammed appropriations at direktang nakinabang umano sa kickback at budget insertion sa flood control scandal. Malinaw na kinontra ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee ang mga recital of facts na inilatag ng mga endorser at sinabing walang direkta at personal na partisipasyon ng Pangulo at ang iba ay hindi maituturing na impeachable offense.
today we concluded the voting, no? And you all witnessed that by the majority vote, super majority vote, both the Jesus complaint and the Masa et al. Complaint were declared insufficient in substance. Reklamo ng mga endorser, sinadya ng komite na patayin ang dalawang reklamo sa kabila ng mga inilatag na recital of facts sa mga kasalanan ni PBBM sa ilalim ng betrayal of public trust na batayan ng grounds for impeachment kaya dapat na ideklarang sufficient in substance ang impeachment complaint. Tila naging abogado umano ng Pangulo ang mga kongresista. 3:03 p.m. pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Hindi na latungkulin na mag-abogado para sa presidente. Tiniyak naman ng komite na hindi ni railroad o minadali ang impeachment proceedings laban kay PBBM at lalong hindi sila tumayong abogado ng Pangulo. So we don't think that there was any railroading of the proceedings. We should all remember that we are limited in our deliberations on sufficiency of form and substance by the four corners of the impeachment complaints. Binigyan pa rin po sila ng pagkakataon ng ating chairman na magsalita. Hindi lamang po doon sa endorser ng Jesus, pati po yung endorser din po ng Masa. Kaya dito po nakita po natin at kitang-kita naman po ng taong bayan lahat ang argumento ng bawat isa po sa amin. Alex, dun sa tanong mo kanina kung bakit hindi sinuportahan ng mayorya ng miyembro ng Justice Committee ang sufficiency in substance ng dalawang reklamo, ang kanilang sinasabi pa ulit-ulit, Alex, dahil ito ay wala daw authentic documents or records at hindi hindi base sa personal knowledge ng mga complainant, Alex. Ayun, tulad nung binanggit nga ni Congressman Nisay na dapat ay pinagbigyan muna dahil hindi umano panahon para tingnan ang mga ebidensya sa pagdedeklara kung ito ay sapat ang sustansya. Dapat sa third level pa lamang daw ng pagdinig ng House Committee on Justice, di ba? Yes, Alex, tama ka dyan sa nabanggit nga ni Congressman Nisay na siyang endorser nung De Jesus impeachment complaint. Dahil nga kahit maging yung ibang endorser, yan din yung kanilang punto at maging ng isang kongresista na nag-iisang sumuporta dun sa sufficiency in substance nung reklamo, ay dapat pinausad muna dun sa susunod na stage dahil dun naman tatalakayin yung mga ebidensya. Ang sabi ng committee dyan, Alex, ay nakita na yung mga attachment doon sa dalawang complaint na wala ngang personal knowledge yung mga complainant at ito'y batay lamang daw doon sa mga nakalap nilang news article, Alex, at yun namang video na binabanggit ni Congressman Saldico na nagsasabi nung mga nangyaring anomalya sa flood control projects at tinuturo nga niya na mastermind dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa, ay hindi naman daw yan in-authenticate na mismo ni Saldico. Kung pwede nga lang daw nilang sabihin, palusutin sa substance, pero dapat nandito si Saldico na siyang testigo o kaya naman meron siyang affidavit na maaring na authentic itong affidavit na ito para mapagbigyan. Pero kung papayagan daw nila na lulusot sa substance, baka maging bad
President at yung mga gustong mag-file ng impeachment kung kaninong mga impeachable officials, basta na lamang magpresenta ng mga video na kung papayagan nilang lumusot sa substance itong dalawang reklamo laban kay Pangulong Marcos, Alex. Ayun. So Eden, dahil nga nabasura na tong dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, may binabanggit ba ang panig ng mga endorsers na pwede pa ba silang mag-file ng petition for review dito? Alex, ang plano ng mga endorser na na-interview kanina ay pinag-aaralan nila kung magsasampa sila, iaakit nila ito sa Korte Suprema kung questionin. Pero ang isa sa kanilang nabanggit ay yung kung magrarally ba sila para questionin itong naging proseso na ginawa ng komite sa impeachment ng Pangulong Marcos, Alex. Okay, siguro panghuli dahil sa huling binanggit ng chairman ng House Committee on Justice, sinasabi niya na suspended yung kanilang hearing, pero magre-resume sila sa February 9 alas 10 ng umaga. Para saan yun? Anong gagawin nila? Isusumitin nila ito sa tanggapan ni House Speaker o dadalhin nila sa plenaryo? Alex, yan yung bahagi ng preparation ng Justice Committee para doon sa kanilang gagawing committee report kaugnay nga nitong dalawang impeachment complaint na laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos nun, kasi merong 60 days batay sa rules of impeachment, may 60 days ang komite para gawin yan. Ngayon, kung sa susunod na Lunes o sa February 9 ay matapos nila yung committee report, ay dadalhin nila ito, aakyat nila sa plenary para pagbotohan. So dito sinasabi ni Justice Committee Chairperson Congresswoman Jervil Luistro na maaari pang ma-reverse yung desisyon ng komite kung ang 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara ay bumoto para baliktarin yung kanilang naging desisyon. Pagkatapos noon, sakali nga na baliktarin yon, ay ibabalik sa kanilang komite para naman muling mag-ano sila ng articles of impeachment. Pero sabi niya sa mga nakalipas na mga ganitong mga ganitong impeachment proceedings, wala namang nangyaring ganong insidente, Alex. Ayun. So dadalhin pa rin pala to sa plenaryo, pagbobotohan pa rin kung sang-ayon ang buong kapulungan, kung sang-ayon sila na insufficient itong in substance ang reklamo laban sa Pangulo. Tama ba? Alex, kung i-adapt na ng plenary yung desisyon ng Committee on Justice na walang sapat na sustansya yung reklamo laban sa Pangulo. Okay. Wala ka pa bang narinig na dahil may naisumite ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, hindi pa ba nakalendar yan dyan sa House Committee on Justice? Alex, naitanong natin yan kanina, kung yung bang proceedings na ginawa dito sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, ay yun din ba yung susundin o gagawin sa mga reklamo naman laban kay Vice President Sara Duterte? And sabi na, ito daw yung proceedings, impeachment proceedings na kanilang gagawin. Pero kung nailagay na yung kalendaryo na sa order of business ng Kamara, particular na kung nailagay na nga sa order of business para ma-refer naman sa Committee on Justice. So far as of kanina sa press con ay wala pa naman silang kinumpirma, Alex. Pero syempre alam naman natin na ang mga kritiko ng administrasyon, isa yan sa kanilang kinukonsider. Kaya sinasabing ni-railroad o minadali yung pagdidesisyon dito sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos para mabigyan daan na yung pagdinig naman sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, malinaw. Maraming salamat Sir Eden Santos. Mata natin dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ibinasura ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga naghain ng reklamo, may tuturing itong pagpatay sa katarungan. Live mula sa Kamara sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, bakit ibinasura ang mga reklamo?
Medyo insufficient in substance o kulang sa batayan yung nilalaman ng mga dalawang reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad ang impeachment. Ibig sabihin ay hindi kumbinsido yung mga kongresista na may sapat na basehan yung mga alegasyon para sa kanya o laban sa kanya. At ang ibig sabihin din ito ay hindi nauusad o hindi naaabot sa pagsusuri ng ebidensya at paglilitis ang dalawang impeachment complaints. Pinagbotohan nga na ngayong araw ang mga magkakahiwalay na reklamo matapos isa lang sa 2 araw na deliberasyon kung sufficient ito in substance. 42 ng mga mambabatas ang pabor sa mosyong ideklarang insufficient in substance ang unang reklamong inihain ng private lawyer na si Andre De Jesus. Isa ang tutol, 3 ang nag-abstain. 3 ang grounds na inilatag sa unang complaint, pagtataksil sa publiko, katiwalian at paglabag sa konstitusyon. Sa ikalawang complaint, 7 ang pabor sa mosyong ideklarang sufficient in substance ang petisyon. 39 ang kontra kaya na naigna ang mabasura ang parehong reklamo. Para sa ilang miyembro ng Justice Committee, hindi pwedeng tanggapin ang konklusyon para matukoy na may basehan ang mga reklamo. Base raw dapat ang aligasyon sa personal na kaalaman at authentic records. Isang halimbawa nila rito yung video statement ng pugante at dating mambabatas na si Zaldico na idinawit si Marcos sa budget insertions at kickbacks sa flood control projects. Ayon sa mga kongresista, matatanggap sana ito kung sinumpa ang salaysay ang mga sinabi ni Ko. Nanindigan din ang komite na hindi nila minadali ang proseso. Kung hindi based sa personal knowledge or authentic records, that will fail the standard of sufficiency in substance and even in form. The chair was very liberal in allowing, she was very accommodating in allowing everyone to speak and allowing even the endorsers to speak and to answer questions raised by some members. So we don't think that there was any railroading of the proceedings. Todo batikos naman ang Makabayan Coalition na complainants ng ikalawang reklamo. Pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Hindi pa po yan ang yugto ngayon. Bago yung butuhan kaninang hapon, tinalakay muna ng komite ang ikalawang complaint na nakabatay sa betrayal of public trust kaugnay ng umano'y kinalaman ni Marcos sa korupsyon. Ilan sa nahimay doon ang umano'y pagpapairal ng Pangulo ng binansagang BBM parametric formula para makapaglaan ng higit 500 bilyong pisong budget para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pati na ang umano'y pang-aabuso niya ng kapangyarihan sa pag-aproba ng unprogrammed appropriations. Kaya naman ang ilang mambabatas nagkasagutan pa. I find it unfair to blame it on the President because we, as members of Congress, should also have taken a proactive stand in policing, in asking the cabinet secretaries. Hindi po natin kine-question dito yung Act of Congress na nag-approve ng unprogrammed appropriations. Ang kine-question po natin yung pagpapatupad ng Pangulo. At ang dinidiin po natin, ayon sa batas, sole and exclusive ang kapangyarihan ng Pangulo dito. Mention sa February 9 o sa susunod na Lunes ay susumite o ihahanda ng Justice Panel yung kanilang committee report para isumite ito sa plenaryo. At dahil nga na basura na yung dalawang reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay ibig sabihin ito hindi na siya padadalhan ng notice para makapaghain siya ng sagot. Balik sa iyo, Menchu. So, Lance, considered dead na ba itong mga reklamo o may chance pa itong mabago?
Mention sabi ni House Committee or House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro ay hindi pa maituturing na patay ang reklamo dahil pwede pa naman daw mabaliktad yung desisyon sa pamamagitan ng 1/3 vote sa plenaryo. Pero yung sabi niya rin ay historically o yung sabi ng ilang mga mambabatas ay hindi pa nangyayari yan sa ngayon. On a related matter lang, Menchu, or dito sa Kamara yung mga developments ay before we went live kanina lamang ay inanunsyo sa plenary session na nagbitiw na sa pwesto si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Isa siya doon sa mga itinuturong personalidad sa flood control scandal. At yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat live mula Quezon City. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, welcome development para sa Pangulo ang pagkakadismiss sa kaso. Muli niyang iginiit na kumpiyansa ang Pangulo na wala siyang impeachable offense. Ibinasura ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, pakidetalye ang nangyaring botohan. Yes, Jiggy, sa botong 42 na pabor, isa nga yung tutol at isa yung nag-abstain, idineklara nga insufficient in substance yung unang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung tinalakay kahapon na reklamo ni Attorney Andre De Jesus at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samantala, yung madugong pinagdebatihan ngayong araw ay yung reklamo ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Natalo yung mosyong ideklara itong sufficient in substance sa botong 7 na pabor at 39 natutol. Dismayado yung grupong Makabayan Bloc sa kinalabasan nga ng botohan. Tila nag-abogado umano para sa Pangulo yung mga kapwa nila kongresista. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Timio. Nasa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo at dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment, no? So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. At Marian, ano ang sagot ng Justice Committee sa pahayag na yan ng Makabayan Bloc? Jiggy, tinanggi nga ng House Justice Panel yung isyong nag-abogado umano para sa Pangulo yung ilang kongresista. Giniit din nila doon sa mga nagsasabing minadali yung proceedings na walang railroading o paspasang naganap. Binigyan daw nila ng sapat na panahon na himayin nga yung dalawang reklamo. Dapat din daw base sa personal knowledge o authentic records yung mga reklamo, bagay na hindi umano na ilatag sa impeachment complaint. Pakinggan natin itong paliwanag ni House Justice Committee Member Joel Chua. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Bagkus, pagbibigay po ng opinyon, paliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. At dahil dyan, ibig sabihin nito ay patay ng impeachment laban kay PBBM. Marian. Hindi naman, Jigeno, kahit pa dineklarang sufficient in form pero dineklarang insufficient in substance yung mga reklamo, ibig sabihin ibinasura ang mga ito sa committee level. Pero paglilinaw nga ng House Justice Committee, hindi pa tuluyang patay ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa Lunes po, February 9, mag-o-approve nga yung committee report at pag-transmit ito sa plenaryo, doon pa lang pagbobotohan ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ito nga naging desisyon ng komite o hindi. Kailangan kasi ng 1/3 ng plenaryo o 106 na boto ng mga kongresista na papaboran ito para tuluyan ito mabasura. Narito ang paliwanag ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Magandang hapon, Rosalie. Ibig bang sabihin, end of the road na ang mga reklamong impeachment laban sa Pangulo?
June, pwedeng baliktarin ng plenaryo ng Kamara yung desisyon ng House Justice Committee na nagdedeklarang insufficient in substance yung dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay kung tututulan sa plenaryo ng Kamara ng at least 1/3 ng bilang ng House members. Katumbas yan ng 106 na mga kongresista. Pagkatapos ng 3 araw na deliberasyon, nagdesisyon na ang House Justice Panel sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idineklarang insufficient in substance ang mga reklamo o hindi pasok sa impeachable offense ang mga aligasyon alinsunod sa nakasaad sa ligang batas matapos pagbotohan ng mga miyembro ng House Justice Committee. Sa botong 42-1-3, mayorya ng House Justice Panel ang sumuportang insufficient in substance ang unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samantalang sa botong 7-39-0 naman, tinutulan ang sufficiency of substance na ikalawang reklamong inihain ni Lisa Masa at iba pang progresibong grupo na inendorso naman ng makabayan lawmakers. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Bago ito, tinalakay ang mga aligasyon ng impeachable offense sa second impeachment complaint. Partikular na ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y sistematikong katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na Baseline Balance Manage o BBM parametric formula ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ugat umano ito ng ginawang pandarambong sa alokasyon ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Gayon din ang umano'y pag-abuso ni PBBM sa kapangyarihan nito sa unprogrammed appropriations sa pambansang pondo at umano'y direktang kaugnayan sa budgetary insertions at kickback schemes. Malinaw po ang recitation of facts. Lahat po ito ay bumubuo sa betrayal of public trust. Pagtataksil sa tiwala ng bayan at hindi po biro ang pagtataksil na ito, hindi maliit na bagay dahil ang buong flood control corruption scandal ay naganap sa buong kaalaman, pahintulot at direktang partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mismo. Ilan sa miyembro ng House Minority Bloc ang sumusuporta sa second impeachment complaint. Iginiit nilang factual allegations at sufficient in substance ang mga reklamong nakasaad dito. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. Ako po ay naniniwala na dapat humarap si Saldico dito po sa atin para malaman na ma-cross-examine ng mga members ng komite
at mahusgahan siya, hindi lang ng mga mambabatas, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kung talagang totoo ang sinasabi niya o may laman ang sinasabi niya. I respectfully submit, Madam Chair, that we should proceed to the next stage of the proceedings, at least insofar as this ground is concerned. Tingin ko po itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee, it would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. Napakarami ng mga sinasabi niya. Ganon din yung pag-cite ng mga testimony ni Yusek Bernardo. And yung tungkol naman po sa Cabral files. Gayunman, ang mga miyembro ng House Majority Bloc na nagpahayag ng kanilang posisyon, iginiit na walang ebidensya at walang direktang kaugnayan si PBBM sa mga alegasyong binabanggit sa ikalawang reklamong impeachment. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. In the first place, it was not the President who created the BBM parametric formula of the DPWH. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Finally, that the President allegedly has a direct personal involvement is not clear from the allegations or borne out from the records. We should not tolerate the use of hearsay allegations, videos that are not attested to, or fake news. Regarding alleged irregularities in the execution of projects, this cannot be directly attributed to the President, but can be attributed to guilty or erring implementing agencies and even contractors. So, for me, as to the alleged second act of betrayal of public trust, the complaint falls short, or it appears that there is an insufficiency in substance. Saldico confession was made and published in a social media platform, ostensibly made outside of the Philippines, not based on authentic records. Second, Madam Chair, Roberto Bernardo testimony hypothetically admits that it was delivered to the office of the Executive Secretary, not to the office of the President. When we claim personal involvement, it's the Executive Secretary, even if we hypothetically admit that, because Bernardo testified in the Senate. Thirdly, Madam Chair, Cabral file. Until now, authenticity is being questioned. Tinalakay ang unang reklamong impeachment araw ng Martes, February 3 at iginiit ng ilang House Justice members na insufficient in substance ang reklamo dahil walang recital of facts, walang ebidensya at nakabatay lang umano sa media reports. Sa February 9, muling magpupulong ang House Justice Panel para sa paghahanda at pagpapatibay ng committee report. June, dismayado naman yung mga complainant at endorser ng mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Ayon kay Lisa Masa, presidente ng Makabayan, na isa sa mga complainant ay pinag-aaralan na nila ang kanilang mga susunod na hakbang, kabilang na ang posibleng pagkwestiyon sa umunay pag-abuso ng diskresyon ng House Justice Committee. At muli rin sila magsasagawa ng malawakang kilos protesta laban sa katiwalian. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Coz. So yun guys, inyo napanood ang balitang pagkakabasura ng dalawang impeachment complaint na iniyain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun guys, kung gustuhan niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon. Maging updated kayo sa mga videos i-upload ko pa. Kung nanonood kayo sa Facebook guys, paki-follow naman ang ating Facebook page. Bye!